Okay guys, so ngayon ang tutorial po natin is for the SMS gateway. So make sure naka-registered po tayo sa Semaphore. Okay? So kailangan meron tayo ditong credit. Okay? So dito mayroon siyang credit pag 5,000 credit. So meron siyang 2,800. Ito yung 28 yung price. Meron siyang 5,000 credit. Okay, so depende dito kung ano yung ilo-load po ninyo, no? So dito, pwede rin kayong mag-customize ng credit, di ba, 1,000. So pwede rin po kayo mag-customize. So sa price lang po niyan is 560, no? So depende po sa inyo. Ngayon dito, meron tong payment method, no? So if sa GCash kayo, pwede kayo dito sa DragonPay. If gusto niyo siya GCash. So ayan lang. Then once naka-load po kayo, so make sure din po na meron kayong approved na sender name. So kailangan pong may sender name po kayo dito na active, no? Di tulad nito inactive, so kailangan po active po siya. Okay, si Semaphore meron free po yan na sender name. Yung isa lang yung free po niya. Then if mag-add kayo ng another sender name, so additional bayad po yon. So 200 credit ata yung binabayad natin kay Semaphore. So kailangan active po yung sender name. Alright? So paano po ba ito ma-integrate? So unang-una, so yung sender name na approve nyo, so dito nyo po yan ilalagay. So punta kayo sa integration, then SMS gateway. So make sure naka-active po yung SMS gateway po ninyo, no? Then dito nyo ilalagay yung approved na sender name. So ito OSAPS. So dito nyo po siya ilalagay. Then yung API key, yung API key nyo po, dito nyo naman yan makikita. Okay, so dito. So ito yung API key nyo, ikakopy nyo na lang yan. Yan, pagka-copy nyo, so ilalagay nyo na lang yan dito. O ipipaste nyo na lang po yan dyan. Then dito, so once na meron na kayo, eto kung gusto nyong once na-create po kayo ng bill, so automatic po siya mag-SMS. So make sure naka-enable po ito. Then dito naman, so once po due date na yung client nyo, automatic po siya mag-send. Alright? Then once na nag-payment na si client, automatic din po siya makaka-receive ng text. Okay? So dito naman, pwede kayong mag-customize kung ilang days before siya mag-send ng SMS sa inyong client. So i-set nyo po siya dito. Alright? So itong mga to, pwede nyo, kung ayaw siyang gamitin, i-disable nyo. So depende po yan sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin. Okay? Then dito sa add, so same din, once may nag-add ng client, auto send din. Pero kung hindi nyo gagamitin, so set siya sa non-active. Okay? So ito, so under renovate ko itong dalawang ito. So for now is hindi pa po ito working, no? So ini-improve po natin to. Pero dito working po ito. So once na-create po kayo ng ticket, mag-send po ito sa client po ninyo, no? Then dito naman, once nagkakaroon ng update, mag-send din dun sa client nyo yung ticket number po. Then dito, so once disconnection na yung client, so magno-notify po ito sa client nyo, magte-text din po siya na disconnected na yung ang kanyang account. Alright? So kung gusto nyo i-customize yung mga SMS, pwede po kayo dito sa SMS templates. So di bali meron na po tayong mga ready dito, ready made na ano, kung gusto nyo baguhin, pwede nyo siyang baguhin dito. Okay? Ayan dito, ayan, pwede nyo baguhin yung add client, yung add bill. So depende po yan sa inyo. Okay?
So once na okay na, so i-save nyo na lang po siya dito. So ganyan lang po yung SMS po natin. Then kung gusto nyo naman po ng kung sakali magbo-bulk SMS po kayo, so punta lang po kayo dito sa schedule, message, then blast SMS. Okay? So dito, kung nagkakaroon po kayo ng maintenance, mga ganyan, or may mga unpaid at paid na gusto nyo pa siyang i-resend, or mag-notification kayo kung meron maintenance. So dito po sa blast, no? So dito, meron tayong pag multiple po, pwede po kayong mag-blast ng SMS for mga individual client lang po. Pwede po kayo mag-send na kang 5 client, 6. Pero kung gusto mo pang kalahatan, iba-blast nyo po siya. Okay? So, unahin muna natin itong multiple. Right? So, category. So, notification. So, coverage. Kung meron kayong by area lang, so pwede. Kung gusto nyo pang kalahatan, so select nyo lang, wag nyo na yung galawin. Then yung sa customer, so kung gusto mo pang kalahatan din yung message, so select lang. So kung gusto mo yung mga active lang kasama, so send nyo lang yung active. So yung mga active lang yung masisend niya. Okay? So, ngayon dito, pwede niya siyang yung mga individual lang. Dito yung sinasabi ko kung ilan lang yung client na isasend nyo. So dito po siya, no? Then syempre yung message, kung anong message yung ilalagay nyo. Then once na nalagay nyo na, i-send nyo na lang po siya. Okay? So once na send nyo na siya, mapupunta po yan dito. Magkakaroon po siya ng select natin SMS. So dito po yan magre-replicate yun once na nakasend na po yung message nyo po. Okay? Then syempre, i-check nyo rin yan dito sa usage. Okay, sa dashboard tayo. Then dito, may log din po yan sa Semaphore. Mag-send din po yan dito. So, ganun lang guys. Ganun lang po kadali ang ating SMS gateway. So, yun lang po.